I will allow the burial of President Marcos sa libingan ng mga bayani, not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier, period. Ang batas nagsabi sino ang pwedeng ilibing doon sa libing. Presidents and soldiers. Ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong mag-demonstrate kayo, buhay. It was my father's fervent wish that when he came to the end of his days, that he be buried in a simple soldier's ceremony. This was in keeping with his idea that he was but a soldier doing his duty, a citizen serving his country. We have waited 27 years to fulfill that wish that he left us with. But we are here today, and we are able to grant him that wish. In keeping with his desires, we will keep these ceremonies simple. And it is left to the family, and I speak in their behalf, on behalf of the Marcos family, to thank all those who actually helped and made this day a reality. So yun na nga mga boss, no? Malinaw doon na tinupad talaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung kanyang pangako mga boss na ipalibing sa libingan ng mga bayani itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mga boss, no? Election pa lang, kampanya pa lang mga boss, ay sinabi niya na ito sa mga interview sa media. At nung pag-upo nga niya at siya nanalo noong 2016, 5 months pa lang siyang nakaupo sa pwesto mga boss. November 18, 2016 ay pinalibing niya sa libingan ng mga bayani itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos mga boss, na sa dami ng mga presidenteng nagdaan ay hindi nila nagawa yon, at sa dami ng attempt na ginawa nila ay hindi nila napilibing sa libingan ng mga bayani. Unang-una nga dyan, syempre yung kanyang kalaban na si Cory Aquino. Sumunod nga dyan si Joseph Estrada. Sumunod naman si Fidel Ramos. Tapos si Pinoy, lalo nang hindi pinalibing ni Pinoy dahil alam naman natin yung hidwaan ng Marcos tsaka Aquino. At nang katapos ng term ni Pinoy, si Pangulong Duterte na nga yung pumalit. Pangako pa lang niya bago mag-eleksyon mga boss na ipapalibing niya. Ang dahilan nga niyan mga boss ay nasa batas at sumunod lang siya sa batas. Dahil ang ililibing sa libingan ng mga bayani ay mga sundalo at dating presidente. Malinaw yun mga boss. Siya ay presidente ng napakahabang panahon itong si Ferdinand Marcos, at siya ay chief of staff, siyempre sundalo rin siya mga boss. So walang nilabag na doon si dating Pangulong Duterte dahil nasa batas yung kanyang pagpapalibing. Kaya naman hindi na ilibing yun mga boss dahil kalaban ng mga Marcos ang nakaupo sa gobyerno. At saad nga ni nooy hindi pa Pangulo si Bongbong Marcos mga boss, no, na sobra siyang nagpapasalamat sa taong dahilan ng kung bakit nailibing yung kanyang ama. Ikahilingan ng kanyang ama mga boss. Kaya naman nila hindi pinalibing kung saan-saan si Ferdinand Marcos dahil ang kagustuhan nito ay yung bago pa siya pumanaw mga boss, no, ay mailibing siya sa libingan ng mga bayani. Kaya si dating Pangulong Duterte ang tumupad noon mga boss. So yun nga mga boss, wala namang ibig sabihin may utang na loob yung mga Marcos dito kay dating Pangulong Duterte mga boss, no, dahil nga sa ngayon mukhang nagkakagulo itong unity team sa pagitan ng Marcos at Duterte. Maraming sumisira sa kanilang samahan mga boss, no. So yan ang malaking ambag na naibigay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga pamilyang
Marcos mga boss. Dahil siya lang naman ang nagpalibing at gumawa ng kasaysayan, tumibag sa lahat ng mga nagprotesta na ayaw ipalibing itong si Ferdinand Marcos. Pero ginawa ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga boss.